Sumuko na kayo. Oh, mga kaibigan, sumuko na. Lahat. Hindi, biro lang nga, baka mamaya awayin ako ng mga yan. Isinuko na po ang mga kanilang mga armas. Hindi ko na bibilangin ha, basta si Bong Revilla may sinukong mga baril. At si Atong Ang may sinuko din ng mga baril. Yung iba wala pa, pero ibig sabihin, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Yun po ang ating pag-usapan mga kaibigan. Pero manalangin muna tayo. Sana po mabago po ang ating kalakaran sa ating bansa. Panginoon, sana po mabago na po ang aming mga leader. Kasi ang nangyayari, ganti-ganti. Ngayon, tinutugis ang mga taga-kabilang panig. Pero pagdating na nakaupo naman yung kabilang panig, ito naman ang mga nanunugis ngayon ay sila naman ang uusigin at tutugisin. Hanapan ng mga kamalian at hulihin din. Sana wag na pong ganyan, Panginoon, iligtas mo po ang aming bansa. Yun lang po ang maiksing panalangin, hindi po ako nagpapasikat dito. Totoo po yan. Alam ba ninyo, sa 2028, sino bang mauupong presidente? Tanungin ko kayo, lahat ng botante, wag na yung mga, kahit kandidato, botante din ano. Sino bang gusto niyong presidente? Ayaw natin magbanggit ha, pero malamang sa malamang, babalik ang mga Duterte. Ang ano na naman ngayon, may mga butas yan. Sila naman ang habulin ngayon. Kasi ngayon, tinutugis po lahat eh. Walang kukontra. Sino bang susunod? Villanueva. Hindi po ako magbanggit ha. Kasi kung babanggitin natin ang kanilang mga posisyon, baka po tayo yung makapiright. Bong Revilla, sumuko na, di ba? Sunod, Villanueva. Totoo naman talaga, kung may kasalanan, talaga pong hulihin. O kung mabuti pa, sumuko kayo. Kasi, itong si Atong Ang, tingnan natin kung gaano katigas. Hindi naman makuha sa pera yan eh. Kasi kung pumunta ka ng ibang bansa, ito ito po, para sa mga millennial na di po kayo masyado nakaintindi sa mga kaso, yun pong nagagalit sa mga taga-Interpol, meron talaga tayong international police. Tingnan mo naman, pag may mga wanted na galing nga ibang bansa, kadalasan, yan natin banggitin kung saan bansa, kadalasan, dito po, kapag nagtago dito, mahuhuli din eh. Mahuhuli din dito eh. Kasi, nag-iminaman-manan nga ng international police. Kaya po, kung yung mga nagtatago, sino ba itong yung sikat na sikat, nagpahiwatig na rin daw. Hindi po ako kasali dyan po sa parang may balak na rin sigurong magpag-negosyasyon. Hindi naman sinabing sumuko. Ibig sabihin, makapagtulungan ka. Kung kinakailangan na umuwi ka, harapin mo yung kaso mo dito. Ganun po ang mga batas. Kaya po, hindi po natin makukuha sa dami ng pera. Pero, ano bang gusto ninyo? Pulubi o may pera? Ako gusto ko yung medium lang, yung tama lang. May makain. Kung sobra na sa iyong pamilya, makabahagi ka rin doon sa ibang pamilya. Lalo na sa mga kadugo. Yun lang ang aking pangarap. Kasi po, ang sobra ang pera, pag sinasamba mo na ang pera, sino bang nagsamba sa pera? Babagitin pa ba natin? Si Kibuloy. Sa palagay ko, antayin na lang niya ang kanyang pagtanda o hanggang saan ang kanyang buhay diyan sa kulungan. Hindi na po niya makakalaya eh. Dahil natukso po yan sa pera. Dinidiyos ang pera. Hanggang nagiging sabihin niya, Diyos na raw siya. Yun po eh. Kapag nagpatukso pa tayo sa Satanas kasi, kung bigyan ka man ng kayamanan, baka mamaya may kapalit, magiging masama ka. Kaya po ang ibig sabihin mga kaibigan, ang pera ay huwag mong sasambahin.
Yan po ang punto natin sa ating usapan. Yung mga yung mga politika, away politika, huwag na natin yan. Lalo na tayo mga simpleng mamamayan, huwag na tayong mag-isakay. Nanonood pa ba kayong na mga hearing dyan sa kamera? Ako hindi, talagang inis na ako. Inis na ako dyan. Paulit-ulit lang yung investigasyon. Papunta naman sa dulo, balik naman doon. Ngayon, ang babantay natin mga kaibigan, malapit na magwakas ating video. Yung bagong budget sa 2026, yun na lang po ang ating bantayan. Yung luma na nasabi nilang mga ghost project, bahala sila. Kaya lang sayang na ang pera dyan eh. Di ghost project di. Sana. Tama naman yan, habulin ang habulin. Pero, wala na tayong magagawa dyan. Tayo mga simpleng mamamayan, magsikap na lang tayo. Para may makukuha ang buwis. At ngayon, yung budget na yan sa 2026, kakaltasin sa atin lahat. May pinanganak, ay ating anak ay manganak. Mag-umpisa doon sa birth certificate. Walang katapusan ng pagbabayad ng buwis. Sige, hanggang dito na lang. Ayun ang simpleng paliwanag ni Jeremias Cumbis. Yun, tama yun ha. Yung mga baril ninyo dyan, bakit kasi daming baril? Yun na nga, ang sabi ng Satanas. Pag may pera ka, Diyos mo ang pera ito. Bumili ka ng baril, hanggang sa dumating na mamamaril ka na. O hindi man, mayroon kang mga bodyguard. Ngayon po, dapat wag sambahin ang pera, gastusin, kung sobra na ipamigay sa mga walang-wala. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong suporta sa akin channel.